Lumabas! Pag hindi po sugo ng Panginoon Diyos, walang karapatang mangaral. E paano kung manghas mangaral? Hindi naman pala sugo. Pag-aralan man ng pag-aralan, makakarating ba sa pagkaunawa ng katotohanan? Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral, lagi. At kailan pa man, ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po kung hindi tunay na sugo ng Diyos? Kung manghas mangaral, manghas pag-aralan sa kanyang sarili, itong Biblia, makakarating ba siya sa pagkaalam ng katotohanan? Ang sabi ng Apostol Pablo, laging nag-aaral, ngunit kailan pa man, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Alam nyo, habang pinapakinggan ko to, nararamdaman ko na obsessed sila sa salitang sugo. Para bang tuwing makikita nila yung salita na yon, kinikilig sila. Anyway, tingnan natin yung context ng binasa niya. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may hindi nila nauunawaan ng katotohanan. Teka, iba tayong version na nabasa ko. Bakit ang sabi dito mga babaeng ito? Ang sabi niya kasi tungkol daw yung sa mga mangangaral pero hindi sinugo, kaya hindi nila kayang maunawaan. Tingnan natin sa ibang version, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan na yung binasa niya. Lagi daw nag-aaral pero hindi nalalaman yung katotohanan. Kaya lang hindi ba nakakapagtaka? Sino yung mga babae na tinutukoy dun sa isang version na nabasa natin? Tingnan nga natin yung context. Basahin natin mula sa verse 1. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. So this is about the end times. Dito pa lang magtataka ka na eh. Tungkol ba to sa mga sugo na pwedeng magpaliwanag ng Biblia, gaya ng sinasabi niya? O tungkol to sa mga mangyayari sa end times? Verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mailan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang maapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Ayun pala, tungkol pala ito sa mga mangyayari sa end times kung saan ang tao lalong sasama at makikita ang kawalan ng moralidad. Verse 6 in particular describes gullible women, mga babaeng madaling malinlang at tinutulak ng pagnanasa. Pagdating sa verse 7, ang sabi lagi silang nagsisipag-aral ngunit hindi nakakarating sa katotohanan. Yun pala yung tinutukoy doon. Saang part dito yung tungkol sa mga nangangahas mag-aral sa sarili? Paano nila nahugot dito yun? Hindi ko sinasabing nag-iimbento sila